Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po si Maestro Virgo, also known as Commander Saturnus Tornados, upang magbahagi sa inyo ng mga tunay na kwentong kababalaghan na tunay na naganap at hindi katang-isip lamang. Ito ay naganap mga ilang buwan pa lamang nakararaan. Ngayong taon na to, year 2023. Ito ay patungkol sa isang babae na nasa Japan at ang kanyang kaibigan na nakomatos at talagang binibigyan ng sakit ng mga kalaban nila sa parteng Davao. Ang babae na ito ay nag-message sa akin sa Messenger. Nasabi niya sa akin na kung pwede daw tulungan ang kanyang kaibigan at pati siya na rin na talagang inaatake ng mga matitinding mga puwersa ng kadiliman. Nang sinilip ko ang babaeng ito, siya nga pala, tawagin na lang natin ang babaeng ito na si Omega. Nang sinilip ko si Omega, ay nakita ko sa kanya na talagang binibira siya ng mga matitinding inimportang mga babaylan, mga lahing aswang, at talaga namang papatayin sila ng mga oras na yon. Hindi ako nag-atubiling kumilos. Talagang ginawa ko lahat ng paraan para masagip ang babaeng ito, at hiniling ko sa dakilang Ama ang pagkakataon na yon. Noong mga oras na yon ay nasa trabaho ako. Kasagsagan ng trabaho ko sapagkat 12 hours ako nasa duty that time. Alam ko na magiging mabigat ang laban at wala rin naman akong kasama para alalayan ako sa labanan na iyon. Naganap ito dakong alas 2:30 ng madaling araw sa lugar ng aking kinalalagyan. Talagang hindi na makayanan ng babae ang sakit na binibigay sa kanya ng mga kalaban. Agad ko siyang tinawagan at sinabihan ko siya na, "Kapatid, mukhang matindi ang mga nakalaban mo. Ano ba talaga ang nangyari?" Talagang hindi siya mapakali sapagkat maraming nangyari sa kanya na hindi niya maintindihan. Kahit ang kanyang pamilya ay talagang binantaan ng taong ito. Ang kalaban niya ay isang babae rin. Nagalit ito nang tinulungan niya ang kanyang kaibigan na taga Davao sa kanyang mga problema. Ayaw na ayaw ng babae na yun na tulungan niya ang kanyang kaibigan, kung kaya't siya ang binantaan na papatayin at ang kanyang buong pamilya. Sa ganung paraan na inalaman ko ang mga bagay-bagay at nangusap ako sa Ama at kinausap din ako ng aking mga gabay at nalaman ko ang naging kaganapan. Si Omega nung panahon na yon ay talagang hindi mapakali. Kahit ang ginawa ko sa kanya, tinanong ko siya kung may kasama siya sa kanyang bahay. Ang sinabi niya sa akin, matagal na siyang hindi nakakapasok sapagkat inaatake siya ng mga kalaban. Agad ko siyang pinakuha ng tubig at naganap ang pinakamatinding laban na talagang hindi ko makakalimutan sa tanan ng aking buhay. Sa pagkakataon na yun, naramdaman ko
ang presensya ng mga kalaban na nasa paligid lamang at talagang binibira siya nito. 4 ang nakita ko that time. Malalakas din ang mga ito. Ngunit isa ang nanindigan sa katawan niya na talagang pinakamatindi. Nung pinainom ko siya ng tubig, inusalan ko ang tubig at pinainom ko siya. At tinawag ko ang gumagambala sa kanyang katawan. Inusal ko ang sagradong usal na sa Tor Arepo Tenet Opera Rotas Deum Vos Viva Sanctum Inri. Kinamit ko yun upang pasampahin ng kalaban sa kanyang katawan. At agad na nag-react ang kanyang katawan. Naanimoy gumagalaw-galaw ang kanyang ulo na paulit-ulit, na paikot-ikot at paiba-iba ng kanyang pwesto. At siya'y nanginginig na nanginginig. At alam ko sa sarili ko na nakasampa na doon ang kalaban. Tinanong ko ang kalaban, "Anong ginawa mo sa babae na yan? Bakit mo siya binibigyan ng sakit?" Ang sagot ng kalaban sa akin, "Wala kang magagawa. Sa akin ang babae na ito. Tatapusin namin ito. Sa amin na siya. Pakailamera kasi ang babae na ito eh. Kaya dapat lang siya mamatay at ang kanyang buong pamilya." Sinagot ko ang mga kalaban, "Wala ba kayong takot sa Diyos? Wala kaming takot sa Diyos kung sinong Diyos sa sinasabi mo." Yan ang sagot nila sa akin. "Ganun ba? Sige." Sa paintulot ng Ama ay tinawag ko ang kadena ng kalangitan at binuksan ko ang lugar ng kawalan upang papasukin ng kanilang mga itiman ng mga gabay. Sa mga oras na yon ay namimilipit sila sa sakit at talagang kinadena sila ng matindi at pinagdadampot at pinagkukuha ang kanilang mga itiman ng mga gabay, ng mga demonyong gabay ng mga panahon na yon. Hindi pa siya nakontento at sinabi niya, "Hindi mo ko kaya. Hindi mo kami kaya. Wala kang kwenta. Mahina ka lamang." Ang sabi ko sa kanila, "Sa tingin niyo mahina ako. Pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi niyo kakayanin. Hindi kayo mananaig sa pagkakataong ito. Alam ko marami na kayong tinapos ng mga tao at binigyan ng sakit. Sa paintulot ng dakilang Ama, tatapusin ko ang laban na ito. Sa pagkakataon na yun, ay talagang matindi ang naging bakbakan. Gabay sa gabay ang naging labanan. Marami sila, oo, at nakakatawag sila ng maraming gabay. At sinabihin niya pa ako, tinatawagan ko ang 1,000 gabay, ang mga demonyong gabay. At sumagot ako. Ang sabi ko, sa paintulot ng dakilang Ama, kunin, daktutin, kadinahan ang 1,000 gabay ng taong ito at papasukin sa lugar ng kawalan. At agad kong pinapasok sa lugar ng kawalan nang walang kahirap-hirap ang kanyang 1,000 gabay. Siya ay nagulat. Sinabi niya sa akin, "Paano mo nagagawa yan? Walang hiya ka talaga. Papatayin ka namin." Sa paintulot ng Ama, hindi niyo mapapatay sa pagkakataong ito. Kayo ang tatapusin ko sa labanang ito. Noong mga panahon na yun, ay talagang matindi ang nagiging labanan. Humigit kumulang 30 minutos na nakakalipas, talagang tuloy pa rin ang bakbakan. Marami silang gabay na tinatawag at talagang mataas ang presensya ng mga kalaban. Sila ay nakakonekta sa matataas na uri ng mga demonyo, ng mga impernales. At sa pagkakataon na yun, waring ako'y nangihina sa pagkakataon na yun sapagkat nakikita ko parami ng kalaban. Ngunit hindi pa rin ako ng patinag. Dumalangin ako sa dakilang Ama na pababain ang 7 arkanghel upang samahan ako sa labanan na yun. At pababain din ang lahat ng mga gabay na nagkakatipon sa pwersa ng liwanag, ang mga gabay ng Sator. Sa pagkakataon na yun ay naging pantay ang labanan.
at talagang hindi kami nagpatinag. Wala pa ang bisa ng talandro noong mga panahon na yon, sapagkat hindi pa nabubuo ang talandro. Matanda nang inbakbakan hanggang sa napasuko ko siya noong mga panahon na ngayon at isinukat niya lahat ng mga ikinarga niya sa babaeng yon, kay Omega. At sinabi ko sa kanya na sa pagkakataong ito, hihilingin ko sa dakilang ama ang katapusan niyong lahat. Sa paintulot ng dakilang ama, inusal ko ang sagradong usal, ang espada ng Gladium Day, Ultimatum Infinitum. Sabay kong iginilit sa kanyang leeg at tinapos ang laban na yon. At tinawag ko ang pangalan ni ate na itago na lang natin sa pangalang Omega, at siya'y biglang nagising. Tinanong ko siya, "Ate, ano po nangyari?" "Maestro Virgo, wala po akong maalala. Ang nakikita ko lang po ay napakadilim at talagang nakakatakot po. Ano po ba nangyari sa akin?" "Ate, matinding mga nakalaban mo. Meron po ba kayong tinutulungan na isang babae na talagang matindi ang galit ng taong ito at nag-importa pa siya ng dalawang matitinding babaylan na itiman, matitinding mambabarang at mangkukulam ng sa parte na pa ng Sikihor at sa parte pa ng Samar at marami pang ibang lugar na kanyang inimporta. Talagang matitindi ang kanyang mga inimporta para tapusin kayo at ang inyong pamilya. Meron din sa Capiz, dalawa sa Capiz, isa sa Sikihor at isa sa Samar. Binayaran po ito ng daan-daang libo para tapusin kayo, upang patigilin kayo sa pagtulong sa inyong kaibigan. Nais niyang hindi niyo na matulungan ang inyong kaibigan." "Ganun po ba? Nakakatakot naman po. Ano pong dapat kong gawin?" Ang sabi ko sa kanya ay manalig lang po kayo. Sa paintulot ng dakilang amay gagaling kayo at uminom po kayo ng tubig. At agad kong sinaraduhan ng kanyang spiritual na portal upang hindi siya mapasukan muli ng mga kalaban. At nagsabi siya sa akin, "Maestro Virgo, kawawa po yung kaibigan ko. Nakomatose po siya. Sa ngayon po ay nasa ICU siya. Pwede niyo rin po ba siyang tulungan?" Sa pagkakataon na yon ay hiniling ko rin sa dakilang ama na kausapin ang espiritu ng babaeng yun na waring naglalakbay na at nalalapit ng kanyang kamatayan dahil sa kagagawan ng mga itiman ng mga kalaban. Nangusap ako sa dakilang ama at sinabi ko, "Ama, pahintulutan niyo po ako na kausapin ng babaeng ito." Nung nakita ko siya sa dami ng mga taong naglalakbay, ng mga espiritong naglalakbay, sinabihan ko siya, "Ate, pakinggan mo ako. Bumalik ka sa iyong katawan. Halika, bumalik ka. Bumalik ka sa katawan mo." At waring narinig niya ako nung nakikita ko siya sa kanyang spiritual na anyo, ay bumalik na siya sa kanyang katawan. At kinaumagahan lamang po ay nagkaroon ng isang magandang balita at nagising na mula sa comatose ang babae na yon na taga Davao. Isang patunay lamang po na kahit napakalayo ng aking distansya sa lugar ng babae na si Omega at sa kanyang kaibigan na nasa ICU at comatose sa ospital, ay nagawa po ng dakilang ama na paintulutan na sila'y matulungan sa pagkakataong na yun. Napagtanto ko na hindi titigil ang mga kalaban, kaya't pinaghahandaan ko rin sila sa pagkakataon na yun. At marami pang naganap ng mga bagay na nakatulong din sa dalawang babae na yun na ikikwento ko rin sa mga susunod na panahon. At dyan po nagtatapos ang aking kwento patungkol kay Omega at ang apat na nakalaban natin na pinakamatitinding itiman ng mga kalaban sa paintulot ng dakilang ama.
Sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang ibinahaging kwento ni Maestro Virgo na tunay na kwento at hindi katang-isip lamang sa pahintulot ng dakilang Ama. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.